Panginoon, patuloy ka namin, Lord, pinapapurihan. Patuloy ka namin, Lord, binibigyan ng parangal, Panginoon, at patuloy ka namin, Lord, itinataas, Panginoon, sa mga oras nito. At patuloy kami, Lord, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, sa patuloy na biyaya, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Yung pag-iingat mo, yung protection mo, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Maraming salamat po, O God. At tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ganun din, Panginoon, yung aming mga kapatid, Panginoon, yung mga kabataan, Panginoon, na wala pa dito. Lord, patuloy mong i-remind sa kanila, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, na may gawain kami, Panginoon, na muli namin, Lord, pagsasama-samahan, Panginoon, Lord God, at wag bubulay-bulayan, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, na magiging kalakasan namin, Panginoon, Lord God, sa pamumuhay nito. Lord, muli, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, naniniwala at nananampalataya ako, Panginoon, na apart from you, Panginoon, I am nothing, Panginoon. Wala akong magagawa. Banal na Espiritu, kundi mo ako sasamahan sa mga oras nito, Panginoon. Wala ako, Panginoon, ma-share sa kanila, Panginoon, Lord God. Wala akong maibabahagi, Panginoon, dahil, Lord, wala akong alam, pero sa pamamagitan mo, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon, Lord God. Kaya nakikita ko, Panginoon, kung gaano ka kabuti, Panginoon, kung paano ka, Lord, kumikilos, Panginoon, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, Panginoon, at sa buhay ng mga anak mo, Lord. Ang karapat-dapat lamang, Panginoon, na itaas ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy mo kami pagkalooban, Panginoon, ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon, na hindi lang kami, Panginoon, maging tagapakinig, Panginoon, bagkus, Panginoon, Lord, sa buhay namin, mai-apply at makita, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na Lord, na patuloy namin, Lord, nilalakaran, hinahakbangan, Panginoon, yung mga salita mo, Lord God. At ito'y makita, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, sa paligid namin, Panginoon, na kami, Lord God, ay tagasunod mo, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, maraming salamat, Banal na Espiritu, maraming salamat, Ama, at ibinabalik ko sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluluwalhati, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang title po ng ating mensahe sa umaga pong ito is yung The Father's Love for His Children is Like No Other. Ang pagmamahal po ng isang ama sa kanyang mga anak ay walang katulad. Amen. At yan po yung ating pag-aaralan. At meron po tayong 4 na point na ibababa po sa umaga pong ito. Amen. Sige po, ipapabasa ko lang po kay Raymond yung ating sa Lucas 15 verse 11 to 32. Sige Raymond, mag-ano ka nga. Ang dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus na isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap na masukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga punong kahoy, mga na pinapakain sa mga baboy. Ngunit na pinapakain na napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng maalila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawag anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa ninyong mga alila at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo.
Ngunit tinawag ng ama ang kanyang maalila. Dali, kunin niyo ang iyong magandang gamit at isalin niyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Tatayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang buya dahil sa inyong kapatid ay nagbalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan hindi ko kayo'y sinuway. Ngunit naminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumastay ng inyong kayamanan na masaya na sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang aking anak, ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Amen po. Amen. Salamat, Raymond, sa iyong pagbasa. Amen. Ang point number 1 po natin is yung paanong ang anak ay pwedeng mawala sa presensya ng ama. Amen. At babasahin po natin yung verse 11 to 16. Sinasabi dito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Amen? Dito no makikita po natin sa verse 11 na si Jesus mismo, amen, yung nagkukwento ng patungkol doon sa 2 anak. Dito makikita natin sa verse 12, no, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Di po ba, no, dito sa panahon po natin, no, talagang kung, di ba, kayong mga kabataan, di ba, sa panahon natin, di ba, kung kayo ay may mamanahin, hanggat hindi pa po namamatay o nawawala ang inyong mga magulang, hindi pa po ninyo pwedeng makuha yung inyong mga mana. Di po ba? Pero dito no makikita po natin, di po ba yung ugali. Kasi dito no, marami tayong maririnig na mga character na hindi maganda. Di po ba? At may mga character din po tayo na pupulutin dito sa kwentong ito. Kumbaga sinabi niya sa bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Kumbaga dito makikita po natin yung pagiging makasarili ng bunsong anak nito na hindi niya man lang ba naisip, di po ba? Kung ito po bang mga lahat ng meron sila, kung ito po ba ay galing sa pagod ng kanyang ama, kung paano po pinagpaguran ng kanyang ama, di po ba, yung lahat ng meron sila. Kumbaga parang sinasabi niya sa kanyang ama kasi di ba sa panahon natin, hindi mo po pwedeng kunin ang iyong mana hangga't nabubuhay ang iyong mga magulang. Pero dito no, buhay pa ang kanyang ama pero kinukuha niya na, di po ba, yung kanyang mana na parang sinasabi niya, Ama, mamatay ka na. Na parang para po siyang nagiging makasarili, na parang gusto niya nang kunin. Talagang kinukuha niya na po yung parte ng kanyang mana sa kanyang ama. Di po ba noon makikita natin dito yung hindi magandang pag-uugali ng bunsong anak na ito. At dito makikita rin natin no,
at hinati nga ng Ama ang kanyang ari-arian. Dito 'no makikita natin even dito sa binasa ni Raymond, 'di ba, dito wala tayong makikita na parang 'di po ba na parang may sinabing hindi maganda yung ama o nagreklamo siya. 'Di po ba makikita natin yung puso ng isang ama, yung puso ng isang magulang, 'di po ba, na parang ibinigay niya, 'di po ba, ng walang galit sa kanyang anak, yung mana na yon. At sabi po dito sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Di po ba, no? Parang, di ba, mga kabataan, minsan, di ba, paano ba tayo mag-response? Paano ba kayong mag-response sa mga magulang ninyo? Di po ba sa panahon po natin dito, no? Talagang dito makikita natin, ano ba yun? Nilalarawan, kumbaga parang inilalarawan ng Panginoon dito sa kwento na ito sa panahon natin ngayon. Di po ba? Kasi yung mga kabataan po ngayon, no, yung parang pag inutusan ka ng magulang mo, parang, wait lang ma. 'Di ba? Pag may mga time na yung mama mo pinapagalitan ka, yung parang naiinis ka. Sino po ba dito yung mga kabataan na pag binibigyan ng advice ng magulang o sabihin na natin daldal ng daldal yung magulang mo, 'di po ba, sino po ba dito yung parang nagagalit, naiinis, si mama nga ang ingay-ingay, kung ano-ano ngayon yung mga sinasabi. Pero kailangan yung maunawaan, yung lahat ng sinasabi ng magulang ay yun yung alam namin na makakabuti para sa inyo. Kumbaga dito 'no, sabi pagkalipas ng ilang araw, pinagbili daw ng bunso ang lahat ng kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Dito makikita natin 'no, na parang sinasabi ng anak 'no, ay sa wakas, 'di ba, nakalayo na ako sa mga magulang ko, hindi ko na maririnig yung mga sinasabi ni mama, yung mga sinasabi ni papa, na parang gano'n, na parang tuwang-tuwa siya na nalayo siya sa kanyang mga magulang. At dito makikita natin 'no, pumunta siya sa malayong lupain, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Minsan iniisip ko 'no, ano kayang kasi 'pag sinabi kasing bisyo 'di ba, andito na lahat. Siguro ko, wala siyang ibang ginawa kundi uminom ng uminom, 'di po ba? Kainin lahat ng mga pagkain na gusto niya, ano pa ba, yung parang nakipag-party-party siya kung saan. Kumbaga parang lahat ng bisyo siguro ko, naranasan ng batang ito. Kumbaga yung lahat ng magpapasaya sa kanya ay ginawa niya, 'di po ba? At sa verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghihirap. 'Di po ba? Dito 'no, makikita natin 'no, minsan kung ano yung sabi nga 'di ba sa Bible, sabi nga po sa salita ng Panginoon, hindi ko lang po matandaan kung anong verse, sabi nga po 'no, at ito rin po talaga yung pinanghahawakan ko rin po, 'di ba? Sabi nga po, kung ano po yung itinanim natin, yun po yung aanihin po natin. Kumbaga siya, 'di po ba, nagtanim siya ng mga bagay na hindi maganda, at ano po yung naging result, 'di po ba? Hindi rin po maganda. Kumbaga dito 'no, makikita po talaga natin 'no, na parang 'di ba, parang yung pagiging makasarili niya, yung pagiging abusado niya, 'di po ba, na parang wala na siyang ibang iniisip kundi mabigyan po ng kaligayahan, ng kaaliwan yung kanyang sarili, na hindi niya man lang naisip, 'di po ba, kung ano yung nararamdaman ng kanyang mga magulang, ng kanyang ama, 'di po ba? Tatlo po. And then verse 15 po, 'di ba sabi dito na masukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang pabuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. 'Di po ba, no? Sa tingin po ba natin, parang nagkataon lang na nagkaroon ng taghirap o taggutom doon sa lugar na kung saan naroon siya? 'Di po ba? Siguro ko po 'no, may mga time na talagang may inaalaw ang Panginoon sa buhay natin, 'di po ba? Hindi para maghirap tayo, hindi para sumbatan tayo ng Diyos, 'di po ba? Pa hindi para sumbatan tayo ng Diyos na, "Anak, nagkamali ka." Kumbaga gusto lang po ng Panginoon na maisip natin, ma-realize natin, 'di po ba, na may mga time na may mga plano tayo, na may mga desisyon tayo na ginagawa sa buhay po natin na hindi po pala ito yung makakabuti
para sa atin. Dito no makikita po natin no, sabi niya sa tindi ng kanyang gutom, dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Isipin po natin kung gaano karumi, di po ba? Kung gaano karumi. At sa tindi ng kanyang gutom, di po ba kahit yung pagkain ng baboy gusto niya ng kainin? Di po ba? Kaya kumbaga talagang dito siguro ko po itong bata nito, nag-iisip-isip na siya sa lahat ng ginagawa niya sa buhay niya. Kaya yung point number 1 po natin, di po ba, paano, di ba, how the son came to be lost, paano po ba nawawalay ang anak sa presensya po ng kanyang ama? Alam niyo no, pwede po tayong mawalay sa presensya po ng ating mga magulang, lalong-lalo na po sa presensya ng Panginoon kapag nagdidesisyon na po tayo sa mga buhay natin na hindi man lang po natin kinukonsult sa Diyos o gumagawa na po tayo ng mga bagay na pang sariling kagustuhan o nagpapasaya na lamang po sa ating mga sarili. Diyan po tayo napapalayo o nawawala sa presensya ng Diyos tulad ng bunsong anak na inihahalimbawa po sa atin dito sa kwentong ito. Kasi di po ba siya po ay gumawa ng mga plano o desisyon sa buhay niya na pang sarili lamang po. Kaya po diyan po tayo pwedeng mawala sa presensya po ng ating mga magulang o lalong-lalo na po sa presensya po ng ating Diyos po. Amen po at dadako na po tayo sa point number 2 po. At sa point number 2 po natin, the lost son decision to return to his father's, kung saan po sabi po ang pagdidesisyon ng nawawalang anak na bumalik sa kanyang ama. At ito po ay mababasa po natin sa verse 17 to 19. Alam niyo po no, nakita ko po dito no, sa lahat ng ginawa niyang desisyon sa buhay niya, ito po ang isa sa pinaka magandang desisyon na gagawin niya sa buhay niya. Amen po. Sa verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking amang samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo ako, ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. Amen? Di po ba no? Dahil po sa hirap na kanyang pinagdaanan. Di po ba dito na pag-isip-isip niya? Di po ba na bumalik sa kanyang ama? Minsan no, minsan po no parang once na tayo ay hindi nagkakamali, parang hindi po natin naiisip yung tama. Kumbaga dito no, nakita ko rin po dito sa kwentong ito no, 'di ba sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Siguro ko itong bata na ito no, talagang makikita po natin dito na 'di po ba, kumbaga kilala niya ang Panginoon eh. Kumbaga kasi dito no, pwede naman na parang sa aking ama at sasabihin ko sa kanya na, Ama, nagkasala po ako. Pero dito no, talagang makikita po natin na talagang kasama ang Diyos. Kumbaga talagang alam niya na nagkasala siya, hindi lang sa kanyang ama, lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesukristo po. Kaya minsan po no, dito no, yung sinasabi sa point number 2 po, yung the lost son decision to return to his father. Alam niyo po no mga anak no, hindi mahalaga sa Panginoon, hindi po mahalaga sa ating mga magulang yung mga nagawa po natin kahapon. Ang mahalaga po sa Diyos yung ngayon na na-realize natin na walang magagawang mabuti ang paglayo. Di po ba lalong-lalo na sa Diyos. Kaya napakagandang desisyon ang ginawa niya na nanumbalik siya sa Diyos. Di po ba? Hindi lang sa Diyos, sa kanyang magulang. Nakita niya na talagang na parang apart, 'di ba? Yung parang apart from him, 'di po ba? Yung kung wala ang Diyos sa buhay niya, 'di po ba? Yes, magagawa niya yung gusto niya, pero kumbaga parang siguro ko nakita niya na hindi talaga ito yung magbibigay sa kanya ng kagalakan. Kumbaga hindi po ito yung magbibigay sa kanya ng kabuuan bilang siya.
Kaya Cheloy, kumbaga pasok nakita mo ko na po lahat dito, ito yan. po yung isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa Chelo, buhay niya nang nanumbalik po siya sa kanyang ama at lalong-lalo na po sa ating Diyos. And then sa point number 3 po natin is yung mababasa po natin ito sa verse 20 to 24. At siya ay yung sa point number 3 po natin, sabi po dito, the father joyfully received the lost son, yung kagalakan po ng ama na tanggaping muli ang nawawalang anak. Di po ba? At sabi dito, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Di po ba, no? Dito makikita po natin, no? Siguro ko po yung kanyang ama dahil nga po sa ginawang paglayas ng kanyang anak. Siguro ko po itong ama na ito, no, talagang araw-araw siguro talagang tinatanaw niya at talagang siguro ko po nag-e-expect siya na uuwing muli at manunumbalik sa kanya yung kanyang anak. Kasi dito sabi malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama. Di po ba talagang wala pa siya, talagang hinihintay na siya ng ama na muling manumbalik. At dahil sa matinding awa, siguro ko po, no, yung sinasabi ditong matinding awa, siguro ko po malayo pa lang, no, malayo pa lang yung kanyang anak, nakikita niya na siguro ko ang dumi-dumi ng damit ng kanyang anak. Kasi makikita po dito, no, sabi niya po, no, natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Di po ba, no, kumbaga ganyan din po tayo, no. Minsan alam niyo po, no, hindi naman po talaga mahalaga sa Panginoon yung past natin, eh. Yes, alam ng Panginoon na magkakamali tayo, magkakaroon tayo ng mga kasalanan, pero ang mahalaga po talaga sa Panginoon yung ngayon. Yung ngayon na na-realize na natin yung lahat ng pagkakamali po natin at ito po ay hindi na po natin babalikan. At sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Di po ba makikita po natin, di po ba sa karakter ng bunsong anak na dito na po yung humility, yung pagpapakumbaba na inaamin niya na siya po ay nagkasala, hindi lang po sa kanyang ama, lalong-lalo na po sa ating Diyos. Di po ba kasi alam naman po natin kung ano po yung ginagawa natin sa kapwa natin, ito po ay parang ginagawa na rin po natin sa Diyos. Di po ba? Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas, katayin ninyo ang pinakatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan at sila'y nagdiwang. Amen? Di po ba? Napakaganda po, no? Talagang walang magulang, walang ama, di po ba? Na wala na pong ibang sasaya sa isang magulang na muli niya pong makita na nanumbalik yung kanyang anak, yung kanyang nawalang anak na muli pong nanumbalik sa kanya. At ang pinakamahalaga po dito, no, na-realize niya na nagkamali po siya. Di po ba? At naway at dito makikita po natin, no, sa tindi ng tuwa ng kanyang ama dahil sa panunumbalik ng kanyang anak. 'Di ba sabi niya dito, no, inutusan niya po yung kanyang mga tagasunod na katayin ninyo ang pinatabang guya ng anak kong ito ay namatay na ngunit siya ay nabuwang. 'Di po ba, no, ako po, no, bilang mother, 'di po ba,
Amen po na ano po na nag-mute po. Po ba, wala pong magulang na hinahangad, mga magulang 'no, wala po tayong hinahangad kundi yung mapabuti. Amen. Yung ating mga magulang lalong-lalo na po ng ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo Isaiah 29 verse 11, 'di po ba? Batid niyang lahat, batid niyang lubos ang mga plano, yung mga plano niya sa atin na hindi po natin ikakasama. 'Di po ba yung mga nagbibigay ng panabukasan sa atin, 'di po ba? Kaya bilang mga magulang ako po 'no, bilang magulang ako po talagang wala po akong hinahangad na hindi mabuti para po sa aking mga anak. At dito po 'no, talagang makita po natin 'no, tulad ng amang ito 'di ba, bilang mga magulang, tayo 'no talagang, sasaya tayo 'pag nakikita po natin yung ating mga anak na talagang 'di po ba yung namumuhay na sila ng maayos. And then ano na po tayo, point number 4 na po tayo. Na sinasabi po dito, makikita po natin sa verse 25 to 32 yung the bitterness and resentments of the older son, yung hinanakit po, makikita po natin dito yung hinanakit at pagkapuot ng panganay na anak. Sa verse 25 po, sabi po dito, nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapapatay po ng inyong ama, nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakuusapan, ngunit sumagot siya. Naku, nalaglag po si ate. Nawalan po kaya ng kuryente? Amen. So that, sabi po nung bumalik na yung kapatid, ano po, habang inaantay, parang po hindi baka nawalan ng kuryente sa kanila. Ayan, tinawag niya ang utusan. Ay, sa 25 na po tayo, no? Itong pangalawang anak is yung Ayun na siya. Nalaglag ka ate. Amen, nalaglag po sis. Opo, yung sa yung nung tinanong na nung anak kung anong nangyari, bakit may kasiyahan. Amen po. Amen. Sabi po no, ulitin ko na lang po no, sa verse 25 to 32, nasa bukid noon ng anak na panganay na umuwi siya at malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil sa inyong kapatid ay nakabalik na ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpapatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo.
Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay na wala ngunit natagpuan. Dito makikita po natin yung hinanakit ng pangalawang anak, yung pagkapuot niya. Di po ba? Kumbaga siguro ko nung habang binabasa ko po ito, nakita ko dito, siguro ko itong pangalawang anak, no, parang wala siyang ibang ginawa. Siguro ko wala po siyang ibang ginawa kundi sumunod. Di po ba? Sumunod sa kanyang ama. Siguro ko talagang itong bata na ito, no, talagang makikita po natin yung pagsunod niya sa kanyang ama, pero yun nga po, no, pero ito po yung hindi maganda, na nagkaroon po siya ng ugali na hindi maganda. Di po ba dapat po, no, bilang may mga kapatid kayo, di po ba dapat hindi natin ito nararamdaman sa mga kapatid po natin? Wala po. Amen po. Nawawala po ba? Nawawala po yung sound. Or sa akin lang. Nawawala po. Sis, wala akong marinig. Ewan ko kung sa akin lang. Hello Narinig na po. po ba? Ayan po, okay Ayan. na. Amen. Amen. No, doon po, no, makikita po natin yung hinanakit ng naramdaman ng pangalawang anak na hindi dapat, di po ba sa magkapatid, di po ba dapat parang, di ba dapat maging masaya siya na muling nanumbalik yung kanyang kapatid? Di po ba? Pero dito, no, makikita po natin ba? Kasi kumbaga makikita po natin ito yung lahat ng kanyang kayamanan doon sa mga masasamang babae na ngayon nanumbalik siya na parang inanuhan nyo pa, ama, na parang pinagkatay nyo pa ng mga matabang guya, samantalang ako. Di po ba? Nandoon yung selos. Siguro ko kasi itong anak na ito, nandoon yung pagiging masunurin niya na wala siyang sa kanyang ama. Di po ba? At ito po yung mga karakter na hindi po dapat natin mga nararanasan po ng ating mga kapatid. Di po ba? Na dapat na mas lalo siyang naging masaya kasi nanumbalik na, di po ba, yung kanyang kapatid na na-realize niya na nagkamali siya. Di po ba? At dahil na-realize niya na nagkamali siya, at sigurado po ako na hindi niya na po muling uulitin, amen, yung ginawa niya. Di po ba? Kumbaga dito makikita rin po natin, no, na sinabi ng kanyang ama, di po ba, ang lahat ng meron ako ay sa iyo. Po ba tayo, pantay-pantay tayo sa pagtingin sa ating mga anak at lahat ng meron tayo, di po ba, ang lahat ng meron tayo ay sa kanila rin. Di po ba? Kaya kumbaga, ito po yung dapat na hindi po natin pamarisan, di po ba, na dapat magkaroon po tayo ng talagang yung pagmamahal po sa ating mga kapatid.
At doon po talagang makikita po natin grabe po yung pagmamahal, amen, ng Ama sa kanyang mga anak. Ito po yung kwento ng Ama na yung Ama na mapagmahal sa kanyang mga anak. Tunay po lalong-lalo nagkamali tayo, nagkasala tayo. Kumbaga po siya magdadalawang isip na muli po tayong tanggapin. Di po ba? Po yung repentance, yung tunay na pagsisisi. Di po ba? Kumbaga talagang tatanggapin niya tayo. Di po ba? Nang walang pag-aalinlangan. Napakapalad nyo. Kasi mga bata pa lang kayo, naririnig nyo na yung salita ng Panginoon. Di po ba? Dito pa lang makikita natin kung gaano kayo kamahal ng inyong mga magulang. Mas minamahal po kayo ng ating Diyos na nasa langit. Kumbaga, yan lang po yung ma-share ko po sa umagang nito. At hihingan ko na lang po ng mga ng maayos yung mensahe po sa umaga pong ito. Yun lamang po, Ate Beb, yung ma-share ko po sa umaga pong ito. Pray mo na ate, closing mo ng prayer. Ay manalangin, hallelujah. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Muli, Panginoon, sa umagang ito, Lord, marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa mga salita mo, Panginoon. Hindi ko man po ito, Panginoon, na ibaba, Panginoon, ng maayos, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, Lord God, sa muli nila, Panginoon, na pagbabasa, Panginoon, ng iyong salita, mas lalong mabuksan, maunawaan, Panginoon, na Lord, na walang katulad, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Nais mo lamang, Panginoon, na ma-realize namin, Panginoon, Lord God, yung mga bagay na ginagawa namin, yung mga ginagawa naming desisyon at plano, Panginoon, sa buhay namin. Kung hindi namin, Lord, i-realize sa'yo, kung hindi namin, Lord, ikinukonsult sa'yo, Panginoon, patuloy kami, Lord, mabibigo, Panginoon, sa buhay nito. Pero, Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil may Diyos kami, Panginoon, meron kaming amang nasa langit, Panginoon, na patuloy kami, Lord, itinutuwid, Panginoon, nilalayo, Panginoon, Lord God, sa mga kasamaan, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makilala ka namin, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataang ito, Lord God, na nagpapatuloy, God. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, ano man yung mga pangarap nila sa buhay, pag ito, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ang pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, amen, amen po. Amen. Salamat po, Glory to God. Ayan, dadako naman tayo sa mga kabataan. Unahin na natin si Ate Denise. Ate Denise, dahil nahuli ka, ikaw ang mauuna. Ano po yung inyong natutunan, no? Tumutok po si Tita Jane sa mga karakter ng dalawang anak. Ano yung bagay na napulot mo na mabuti at hindi magandang pag-uugali bilang isang kabataan? Ayan, amen po. Naririnig po ba ako? Apo, dinig po. Ang natutunan ko po sa dalawang magkapatid ay hindi dapat nating pamadaliin ng panahon na kung ano man ang maibibigay ng Panginoon sa atin or mga magulang natin. At mag-antay lang po tayo dahil po kung magmamadali po tayo, kung magmamadali po natin ay mapapahamak lang po tayo sa huli at magsisisi po tayo. Amen po. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Ate Denise.
Ayan, ang ganda nung nakuha niyang insight, 'no, na 'wag daw tayong nagmamadali kasi yung isang anak kanina kinuha niya agad yung kanyang yaman. Sige po, Kuya JC. Yung natutunan ko po sa kwento ay huwag po tayong magiging sakim at makasarili at huwag po tayong magselos kung ano man pong bagay ang ibibigay ng ating kapatid. Bagkus ipagdasal mo siya dahil sa pagdating ng araw ay ikaw ay pagpapalain ng Panginoon dahil sa buong puso kang sumusunod sa utos ng ating mga magulang. Amen po. Amen, praise God. Napakaganda rin ng sagot ng Kuya JC, ano, maging masunurin, ano, nang wala kang inaantay na kapalit. Dahil ang Panginoon naman nagre-reward siya sa atin, 'di ba? Sa mga magulang niyo nakikita nila yung kabutihan na ginagawa ninyo. Ayan, sige, dadako naman tayo kay Kuya Raymond. Kuya Raymond, ano naman po yung natutunan ninyo sa mensahe? Ang natutunan ko po ay dapat huwag tayong magbisyo dahil ito ay masama at dapat kailangan natin gumawa ng nakakabuti sa atin. Amen po. Amen. Ayan, wag naman daw pong magbisyo. Kasi nga naman yung isang anak kanina, 'di ba? Nung kinuha niya yung yaman niya sa kanyang tatay, ang ginawa niya is nagbisyo siya, nag-inom ng babae, 'di ba po hanggang yung luho niya, hanggang dumating yung point na naubos yung kanyang pera, naubos yung kanyang kayamanan. Ang pera po nauubos, no? Pag hindi tayo naging matalino sa paghawak. Yung mga mana natin sa ating mga magulang, pag di natin ginamit ng mabuti, no po, wag sana tayong dumating sa pagkakataon na kakain na tayo pati kanin ng baboy. 'Di ba? Kasi wala na siyang makain dahil winaldas niya yung kanyang pera, hindi siya naging ma-wise, hindi siya naging matalino. Dumating yung point na kumakain na siya ng pagkain ng baboy. 'Di ba po? Kaya hanggang na-realize niya na doon sa tatay niya, doon sa lugar ng tatay niya, kahit mga alipin, kumakain ng mabuti, kumakain ng maayos. Kaya naalala niya na siya ay anak, babalik siya sa kanyang tatay. Amen? Dapat ganun din tayo, lagi tayong bumabalik sa presensya ng Panginoon at hindi tayo lumalayo sa Kanya. Amen? Salamat po, Kuya Raymond. At dadako naman tayo kay ate. Nawala si ate Janice. Nag-out po si ate Janice, ano? Si ano kaya, si Macy kaya, Macy, ay, ayan, may magsasalita sa Bicol. Si Kuya Lindon po ba to? Sa huli, maging masunurin po tayo sa ating magulang. Amen po. Sino po ito? Si Kuya Michael? Si John Rex po. Si John Rex. Si John Rex, sumunod po sa mga magulang. Amen. Amen. Mahalaga po yun, ano? Alam nyo ba na ang pagsunod sa magulang, may kalakip na buhay na matagal? Ayan, sino naman to? Si Ate Shin. Si Shin daw. Ang bilis na. Ang natutunan ko po, magsunod sa mga magulang at huwag po gawin ang mali po kasi masama ang mali po. Amen po. Amen. Ayan, meron pa ba? Ayan, wala na po. Si Ate May, sino yung nagtaas ng kamay? Ayan, si Ate Robby. Ate Robby po. Si Ate Robby. Kuya Robby or Ate Robby? Lagi po mag-sorry sa magulang. Lagi po mag-pray. Sundin lagi ang mga salita ni Jesus. Huwag mag-aaway ang magkapatid. Magmahalan po. Amen. Amen po. Amen. Praise God. O, di ba? Wag daw, puro huwag. Para tuloy merong 10 commandments si Ate Robby, di ba?
wag daw makikipag-away, 'di ba? Mamahalin daw yung ating kapatid. Totoo naman po 'yon. Ano po, sa ating pinag-aralan, nakita natin yung dalawang pagkakaiba ng magkapatid. So, purihin ang Panginoon. Ano po, maraming salamat. Next time, magsasalita ka na rin, Macy, ha? Ayan yung mga pamangkin ko po sa Olongapo. So, praise God. O kaya si Trixie at saka si Jello. Magsasalita na rin sila next time. Ayan, maraming salamat po. At kuha na naman natin ng si Ate Eve. Ate Eve, ano pong mai-share niyo sa mga kabataan? Ayan, praise God. Thank you sa nag-share. Isa po kasi ako na ganun ang nangyari. Pero wala naman po ako